storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. 33 doon ay galing sa Negros Island region. Alam mo, Nelson, hindi naman sa dami ng namatay, kahit isa lang ang namatay, buhay din yun eh. Totoo. Sapagkat napaka-importante ng buhay, lahat sana ng paraan ay nagagawa para hindi lamang proteksyonan. Kung nandyan na, ay mailigtas man lang, hindi ba? Totoo po yun. At sa aerial inspection po ng Office of Civil Defense, ay nakita ho talaga, ayan, no? Yung epekto ng bagyo, no? Maraming bahay po ang nawasak, nasira eh. Ayon po kay OCD Administrator Harold Cabreros, ginawa nila ang inspection para matukoy yung lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay, grabe, no? Simpleng Pasko pero kasama ang Blackpink. Ay, mahilig pala sila dyan, ano? Blackpink, imbitado ni Bonget sa Malacanang Christmas Party. Pinonduhan. Guya. Mas maraming pera lumalabas pag mga celebrity ang kasama, no? Yan yung mga balita ngayon, ha? Kanino natin babalita yan? Siyempre sa inyo. At kanino galing yan? Dito kay Robin. At ito pa, crime against humanity, ang korupsyon ng flood control na kumitil sa maraming buhay. Naku po. Sagana mamayan. Alam nyo na. At siyempre, Atty. Vic magsasalita na. Gusto nating malaman, sino ba ang nagkumpirma na imbitado? Pwede ba pakiuna muna yung mga tulong nyo sa mga taga-Cebuano? Sa mga taga-Cebu? Ha? Pwede ba? Kasi ito, for sure, malaking dollar ito. Oo, malaking pera itong Blackpink na ito. Ilang milyon kaya ito? Kasi yung nabalita na birthday party noon daw di umano, milyon din ang inabot. Pero kung halimbawa itong celebration na ito magkakatotoo, sana man lang, binigay na sa taong bayan. Tama. Alamin natin. Umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na iwasan ng magarbong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayang nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, layunin ng panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikiisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng mga bagyo at lindol. Ngunit sa gitna ng panawagang ito, para sa simpleng Pasko, may pasabog si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Na ano? Matapos ibahagi ang impormasyong imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules, November 5, binira ni Barzaga ang umano'y hindi tugmang sitwasyon. Aniya, simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko. Tapos si Marcos, may Blackpink sa Malacanang, dagdag pa niya. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Ayon sa mga... Ito na lang isipin nyo na lang maraming nagluluksang pamilya sa Cebu. Maraming pamilya ang namumblema kung paano babangon muli. Maraming bahay na salanta, maraming ari-ari na nawala. Tapos ito, pamabalitaan nila. Bagay, malapit na ho ang Pasko, malapit na ang December. So, konting kembot na lang, ano? Pero pakiusap naman. No, bigyan nyo ng magandang pamasko yung taong bayan, especially yung sa Cebu. 'Di ba? Yung nararapat naman. Mahirap po sa kanila bumangon sa sitwasyon ngayon. At ito pa, hindi natin alam kung lumihis na ba ng ruta itong yung bagyong darating. Lumihis na kaya? Hindi natin alam. Pero kanina gumanda-ganda na ho ang klima diyan. Yung forecast dito sa Mars, maganda na raw ang klima diyan, umaraw. Baka pahapyaw lang yan, baka biglang bumulaga yan. Kaya kayo, preparado kayo.
Diba? O tuloy. lahat, nakatakdang bumalik ng Pilipinas ang Blackpink sa November 22 to 23 para sa kanilang Deadline World Tour, dahilan para lalo pang umigting ang espekulasyon. Habang nananawagan si Pangulong Marcos Jr. ng simpleng pagdiriwang, marami ang nagtatanong kung magiging simple rin nga ba ang Christmas party ng Malacanang kung may Blackpink sa line-up. Blackpink concert at Malacanang Christmas party. Mangungutang na lang nga para matustusan ang gastusin ng gobyerno. Akalain mo, makaisip pa ng malaking pagkakagastusan? Oo. Wala na talaga tayong maaasahan na pakikiisa ang gobyernong ito sa mga biktima ng lindol, ng bagyo at ng baha. Kalahati ng 110 milyong Pilipino ay naghihirap sa kanilang kabuhayan. Heto ang presidente natin at ang naiisip ay makijaming sa bandang dayuhang Blackpink. Samantala'y bagong-bagong balita. Ano? Maaari nang mag-avail ng Calamity Loan Program ang mga Ko, wala kang aasahan dyan. Calamity loan na yan. Diyos ko po. Sana kung kayo ay magbibigay ng magandang balita na yan, automatic sana pag nagpunta dyan yung tao, release kagad ang pera, hindi nyo na patatagalin. Kaya nga ito si BP Sara, mas maganda eh. BP Sara na nagbigay ng paalala para sa paparating na bagyo. O ngayon pa lang, meron na kagad siyang meron na sagad paalala. Samantalang yung isa, naghahanda sa Christmas party. Blackpink yan, no? BP Sara, salamat po at malaking bagay po yung ang bilis ng kilos nyo. Wala pa yung pagtama ng bagyo, yung mga truck na mga relief goods nakaredy na. Nung tumama yung bagyo, ayun na, na-deliver na. BP Sara, salamat po ng marami. At inaabangan namin ang pag-upo mo. Sana nga, mapabilis natin eh. Hindi na sa 2028, sana 2026 na. Diba? Sana sa 2026 na. Mga kababayan, Ah. nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Naku, saan kaya yun? Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Central or Northern Luzon? Northern Luzon means norte. Central, Manila, tama ba? Kaya, BP Sara, salamat at nandiyan ka, nagpapaalala ka, pinapaunahan mo na, mag-ingat, at syempre, mag-ready, no? Hindi lang basta-basta bagyo, mas malaki pa ata sa Pilipinas yung bagyo na yan eh. Taiwan ay ang signal number 5. Ayun na. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha, at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas.
Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin. Lalo na habang tumatama ang bagyo, ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-pito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig, o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pangwalo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pangsyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Yan, kita nyo. Salamat, Bibi Sara, at talagang inuna mo talaga ang mamayang Pilipino kaysa inuna ng iba ang paghahanda sa Pasko. Diba? Paalala ni Bibi Sara sa lahat ng sa taga Central Luzon, Region 3, parang Region 3, oo, at Northern Luzon, anak ng Tipaklong. Bobombahin ata ng bagyo itong lugar ni Bungitngit. O yung mga taga Northern Luzon, mag-ingat kayo. Mukhang gaganti ang bagyo. Kanino? Naku, hindi natin alam. Hindi natin alam Kaya mag-ingat po kayo. Napakalakas po nito. Signal number, pwedeng maging signal number 5. Kaya pinag-iingat kayo ng ating presidente na si BP Sara. Oo, malapit na pala. Malapit na natin maging presidente. Ngayon ito, crime against humanity. Wait lang, wait. Ano yung usapan dito? Dito sa crime against humanity, ang korupsyon sa flood control na kumitil. Pwedeng ikaso? Hindi ba pwede ikaso yan doon sa mga dumorobo sa Kaban ng Bayan, sa mga flood control? Pwede, siguro. Depende. Depende. Kaya alamin natin dito sa magaling na na si Ate Malu, Tikia. Alamin natin. Ang korupsyon sa flood control ay isang magiging kaso ba ito? From the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo, nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot diyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno.
Kung maalala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after ng ilang buwan. Parang halos ganito rin yung panahon po, Prof, no? Nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area. Abay, grabe po yung lawak ng pinsala, dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na lang nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayo nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake. Tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yung sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So ako, ang parati ko nang sinabi nung ang focus ay nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya, kasi kung Bulacan lamang dinadaan tayo dito tayo tumingin dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagpa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. Tama. So imagine mo ito nangyari sa Cebu, nakakapanlumo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay? Pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Yan yung epekto ng mga ginawa ng pandudorobo. Napakasasa sila doon sa mga kinukuha nila sa bundok. Sinisira nila yung bundok. Nagpakasasa sila doon sa mga ghost project ng flood control. Hindi nila alam, pag nasira ang bundok at wala nang pipigil na mga puno sa tubig na galing bundok, raragasa yan. Ngayon, kung gumawa ka ng flood control na substandard o ghost, yung tubig na yan, imbis na sana ginawa ng magandang flood control para doon dadalo yung mga tubig na rumaragasa sa sinirang bundok, at least malilimitahan. Substandard na. Ang problema, ghost project pa. Ngayon, rumagasa. Naghanap ngayon ng sariling daanan. Maraming naapektuhan. Diba? Galing nila, no? Kaya maawa na kayo doon sa mga taga Cebu. Kung sino man yung mga dumorobo dyan sa Cebu na mga kontraktor at yung mga nakikinabang sa porse-porsyento, ito yung mga pinagagawa nyo. Hindi isang pamilya, hindi dalawang pamilya. Libo-libong pamilya ang sinira nyo. Diba? Tama sa tama. Tuloy. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Talaga? Isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity. For the simple reason na ang gobyerno na andyan, nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo, tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo, nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot diyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno ngayon lamang Thursday, nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Sabi nga nung isa na nasalanta, no? Hindi sana disaster
kung yung mga taxes na gamit ng tama. Ngayon, naging disaster kasi akala namin proprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa Bundok. mga lugar na halos kalbo na. So Tama. nakakalungkot 'yon. And kumbaga marami nabanggit Kita nyo, dapat diyan yung pinagtuunan ng pansin, ginandahan, pinatibay. Kaso, ang nababalita, 26 billion ang pinondo, ang nangyari. Kung hindi ba naman mga durobo sa magnanakaw, itong dumurobo sa kaba ng bayan, walang ganyan ang Pilipinas. Walang maapektuhan ng malala. Fact-checking na ho ng kalamidad dyan doon sa mga durobo na sarap niyong pagmumurahin. Tuwan-tuwa kayo sa perang tinatanggap nyo. Tuwan-tuwa kayo sa perang kinakamal nyo. Hindi nyo alam, bawat kamal nyo, buhay ang kapalit pag nagkaroon ng mga gantong kalamidad. Ngayon, tatama sa Northern Luzon at Central Luzon. Huwag naman sana malala. Bakit? Fact-checking ito. Dapat nakaredy na kayo. Si BP Sara nagpaalala na. Nakaredy na yan. Nakapak na yan. Tutulong yan. Oo, yung amo nyo. Christmas party ang balita. Anak ng bugi, oh. Woo! Sagana mamayan, ano ang balita ngayon? Gusto ko malaman dito mga detalye. Nakakaumay yung gobyerno, no? Tapos gustong-gusto pa nila. Yung amo nila at yung mga... Ngayon, ibigay nyo sa taong bayan yung kagaya na ginagawa nyo sa AX Tupad, kung ano-ano pa, ibigay nyo. Di ba? O ano meron dito? Ibalita natin. Pakinggan nyo kung ano yung mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Kaya masaya siya kahit saan siya naroon. Di ba? Nagpapahinga po Iniwanan tayo? Opo, oo. At sana'y masaya din ang ating mga kababayang nakasubaybay ngayon. Yung ang problema po natin, Sen, bagamat gusto nating palagi tayong masaya, ay may mga trahedya pong dumarating sa ating bansa. At ang pinakahuli po dito ay itong Bagyong Tino. Alam niyo po ba? Si Bagyong Tino, hindi matino Hindi nga po eh. Akala namin matino ito. Sa latest po na report, grabe na pala yung namamatay dito sa Bagyo, Sen. 188 na. At bukod dyan, meron pang 135 na nawawala. Karamihan po dito ay dyan sa Cebu. Pero sa Negros Island region, Dami, no? 33 ang namatay at 140 naman sa Region 7. Buong Region 7 na yon. Buong Region 7 po yung So 140. sa Cebu, 188. Hindi po, total na po yon, Sen. Sa Cebu, Total na sa lahat ng namatay. mga lugar. Yung 33 doon ay galing sa Negros Island region. Alam mo, Nelson, hindi naman sa dami ng namatay, kahit isa lang ang namatay, buhay din yun eh. Totoo. Sapagkat napaka-importante ng buhay, lahat sana ng paraan ay nagagawa para hindi lamang proteksyonan. Kung nandyan na, ay mailigtas man lang. Hindi ba? Totoo po yun. At sa aerial inspection po ng Office of Civil Defense, ay nakita ho talaga, ayan, no? Yung epekto ng bagyo, Sen, no? Maraming bahay po ang nawasak, nasira eh. Ayon po kay OCD Administrator Harold may sinkhole pa. Cabreros, ginawa nila ang inspection para matukoy yung lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang po Kita nyo yung ano? Wala eh. lawak ng pinsala at mga lugar na Kita nyo to, itong portion na ito, wasak ko. Substandard. Kaya nangyari, pumasok dito sa kabahayan. Dito. Meron kasing pa-curve eh. Siyempre, kung wasak na yan, dire-diretso na yan dito sa loob ng kabahayan. Ayun na nangyari. Wasak ko, substandard eh. Kundi ba naman kayo, sangkatutak na kademonyon sa utak eh. Nanakawin nyo, akala nyo. Ulitin nyo pa yan. Magnakaw pa kayo para mas maraming yung mga ganito mga magnanakaw, yung mga
nakikinabang sa kaban ng bayan. Pagdating ng araw yan, pag kumatok yan, papunta doon sa taas, hindi yan tatanggapin. Marami silang dinamay. Marami silang biktima. Alam niyo yung ibig sabihin? Ibig sabihin nun, marami silang pinerwisyo. Diba? O, tuloy. Kailangan ng agarang tulong. Kabilang po sa nakita nilang matinding epekto, yung mismong Cebu City, yung Talisay, at pati na ang Toledo. May mga pagguho din po ng lupa na naiulat. Sen, ang isa sa... Eh, nakikita mo yung mga sasakyan? Ayan po, oo. Ayan, wasak ko. Nakala mo, Lakihan ko ha. Hindi ba naman talaga, wasak ko. Yung flood control, substandard eh. Naklambugi naman. Diyos mio ka, Rudy. Diba? Wala na talaga. Tapos ngayon, pupunduhan. Sana naman pupundo. Sira-sira eh. Kailangan maayos kagad yan dahil kung hindi, tuloy-tuloy. Konting ulan, tuloy-tuloy ang baha. Panibagong pondo na naman. Yan ang gusto nila. Panibagong pera, panibagong pondo. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Oo, sana naman magtandaan na kayo. Ibigay nyo sa foreign contractor yan. Dahil kung mga local contractor yan, pare-parehas na yan. Durobo ang mangyayari dyan. Kung sa foreign contractor ito, titibayan nila yan kasi ayaw nilang masira, ayaw nilang mabalikan. Diba? Kasi may warranty yan. Kung masira, back job nila yan. Gastos nila. Yan, kung tama ang pondo at walang korupsyon, mas maganda, matibay sa matibay yan. Ibigay sa foreign contractor. mga laruan eh, no? Kung malayong ganyan. Sa malayo, pero ang dami pong sasakyan ng nilubog. Hindi lang nilubog, tinangay po ng malakas na agos. So yan, ng baha. lalong napagtitibay yung kahalagahan ng mga proyekto na dapat sana ay walang katiwalian. Totoo po. Walang korupsyon, matibay ang pagkakagawa. Sapagkat pagka gumawa ka ng flood control project, Nelson, Yes. ang layunin mo talaga ay proteksyon na ng komunidad eh. Ayan wasak ko. Wasak! Diba? Humanap ngayon ng daanan ang rumaragasang baha na galing doon sa bundok. Sa sobrang dami ng tubig ulan at siyempre may pressure yan galing taas at doon pa sa mga dinadaanan ng mga kanal, may pressure yan eh. So papasok yan dito, maghahanap sila, may nakitang substandard na wall. Yung tawag dito. Yung ano ba tawag dito? Itong yun na yun. Nawasak. Ano mangyayari? Pag nawasak na, dire-diretso wasak na. Walang bakal. Di ba? Mga taong nakatira dyan. Ngayon, alam naman natin na napakaraming flood control projects dyan. Pero ang kinahinatnan, kabaligtaran. Yes. Tama. Alam mo yung pinadala sa akin isang litrato? Singkul. Yung kabilya, alam mo yung kabilya, yung Bakal. structural steel, yung structure. Aha. Kahit pa paano kung tingnan, hindi bakal yun eh. Parang Warmis. plastic pipe. ng flood control. Hindi, yun ang ginamit na kabilya. Parang yun ang kabilya. reinforcing bar. Ano? Parang yun ang bakal. Bali yun ang pinakabakal niya. Paano titibay yun eh? Mabuti pa yung kawayan, baka kahit paano naging matibay yun eh. Plastic na pipe eh. Ang nandun sa loob eh. Ako po. Ito, hindi mo na maintindihan kung paano naisip. Siguradong hindi naman lasing siguro yung magtatrabaho ron. Pero doon makikita mo na talagang binalasubas ang pagkakagawa. Hindi naman natin nilalahat. Ano? Pero yung nakikita natin, kaya lalong umiigting yung, yung pagkaunsyami ng ating mga mamamayan kapag pinag-uusapan yung flood control projects na yan. Lalong-lalo na yung nakikita natin na halos pagtakpan. Meron talaga nakikita nyo na kung ginagawa ang lahat ng paraan para pagtakpan yung mga taong alam naman natin kahit magtago pa sila, sila talaga Tama. ang mga may kinalaman kung ba't nagkaganyan ang ating mga komunidad. Yan, Cebu, yan. Diyan lang po sa mismong Cebu, yung nangyari na yan, kitang-kita, pati ng mga aksidente, alam nila na yung flood control na nakatayo, nasira, at yung tubig sa halip na dumiretso doon sa mga bahay, kaya abilis umakyat ng tubig baha. Pero ang pilit pong pinalalabas ngayon, hindi flood control lang may problema dyan. Yan dahil doon sa mga kung ano-anong project na ginagawang Sen ibig sabihin talaga may effort na ilayo ang ilihis, iligaw doon sa tungkol mismo sa flood control. Talagang iniisip na nila yung mga paraan para sa ganun ay mailayo sa taong bayan
yung pinakabuod ng pinag-uusapan ngayon na kaya tayo nasadlak sa ganitong kalagayan dahil sa kawalang hiyaan na ginawa. May kinalaman sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Ako, totoo po yan. Pero palagay ko, ewan ko, ang taong bayan mulat na eh. Kahit ano Tama po. pang gawin mo, yung palang iniisip mo palang na pagtakpan, lalong-lalo na kung nakikita na nila yung paraan para pagtakpan. Lalo mo lang gagalitin ng tao eh. Totoo po yan. Ang problema, Sen, ay kahit anong pilit na gawin na ilayo dun sa flood control ang issue, ay mukhang mismong ang Katalagahan na. katalagahan na. Ang kalikasan. Nature, kalikasan. Nature na po ang gumagawa. Tama po yan. Senador at Kuya Kuya Nelson, nagpapak-checking na ho ang kalikasan dito. Sinisingil na yung mga durobo, yung mandarambong, yung takam na takam sa pera ng taong bayan. Sinisingil na sila. Ngayon, eto, ginulat uli kasi nawawala yung issue ng flood control eh. Nawawala yung issue, pinapalitan nila kung ano-ano, binabalik ngayon ng kalikasan para matandaan ng mga pwede ba magmura? One time lang oh. Para mabalik sa kanila kung ano yung mga pinagagawa nila. Pasalamat kayo, hindi kayo mahirap. Kayo mga durobo kayo. Kung kayo ay naging mahirap, ngayon, Northern Luzon, Norte. Anong sunod niyan? Magkasama, Northern Luzon at Central Luzon. Sino ngayon ang tatamaan yan? Mag-ready-ready na kayo Sundin nyo yung mga pahayag ni Bibi Sara Mag-ready-ready kayo. Hindi ho biro yan. Pero, merong mga bagay-bagay na pwedeng lumihis. Depende sa forecast. Kaya tumingin kayo, makinig kayo, manood kayo ng forecast. At tandaan, lahat ng mga sinabi ni Bibi Sara kanina, ipasok nyo sa isip kasi pwedeng mag-brownout, pwedeng mag-flood, pwedeng mag-tsunami, etc., etc. Yun yung mga pwedeng mangyari. Kaya wag ho kayong walang bahala kung umabot ka sa video natin to. Hanggang sa muli pakilaging share. Bye-bye!